Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for the chief. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Gate niya, may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya ni Lachica upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? So, after we present these other witnesses pa, then we'll make a definitive decision. Pero si Lachica, handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Pinag-aaralan din daw ng defense team ni VP Sara kung ihaharap ba nilang testigo si Lachica. Ayon kay defense panel spokesperson Attorney Michael Poa, hihintayin muna nilang matapos ang presentasyon ng prosekusyon. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sino ang mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo.